sa punto na ako po'y nagigalig. Ako'y naniniwala siguro na walang nais sa ating mga ministro na may batang ministro na maniligalig dahil sa kanya napapakinggan. Pero naniniwala po ako na meron po tayong word of reconciliation. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ganito po ang sinasabi. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Tigno, ingatang buo, walang bawas, walang sobra. Amen. At sabi pa po dito mga kapatid, na ministro naman po tayo dito, ang sabi po dito, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung huling binuksan ni Pastor Caballero, natutuwa ko ako doon, dahil accepting for the sinners. Meron pong dumating sa aking, kumbaga ay binagay ni Lord sa akin, ngayon lang, habang nakikinig ako sa bawat napakagandang mga mensahe na binabahagi niyo po sa amin. Na tayo po bilang isang tao, binuko tayo ng katawan. Ito po ay isang katawan na nagre-represent. Amen po ba? At meron po tayong espiritu na ito. Na kung saan espiritu yan ay nanggaling sa Diyos mismo. Malinis yan mga kapatid. So, yung tinatawag po nating katawan, espiritu, at meron pa po tayong natitira. Anong po yan? Sabi ni David sa tinatawag po nating Psalms chapter 51 verse, yan lang, pakilaki lang po yung nakalagay doon. At pupunta ko tayo sa mensahe. So Psalms chapter 51 verse 5, anong sabi po ng ano doon, ni Haring David? Tayo daw po ay pinaglinis sa kasalanan. Tama po ba? So yung ating kaluluwa, lahat tayo dahil sa pagkakasala ay nadumihan. Pero itong dati ng mensahe ng prophet, pansinin niyo po ano nga po, Pastor? Ito po ay the soul is a part of God. Attribute of God. Attribute of God. Tama po ba? Yan. The soul is attribute of God. Malinis po yun o marumi? Sa palagay niyo po? Malinis. Attribute ka lang. Opo, napakaganda. Pero, ang sabi ni David sa 51 verse 5, ano po yung sinasabi niya po doon? Sa 51 verse 5. Ano yung katawan niya? Ha? Katawan niya yung sinagsihi. Oo. Gusto ko lang pong ito lang po, kung may kakulangan man po, punaan niyo na lang po. Dahil ako nga po ay batang ministro sa mensahe. Ang sabi dito, narito ako inanyuan sa kasamaan. At sa kasalanan, pinaglihi ako ng aking ina. Wala naman siguro dito pinaglihi na hindi rin dumaan sa kasalanan. Tama po ba? Natumihan po tayo. Anong mga kasalanan to? Wala siguro nung bata tayo, nasubukan natin magnakaw, magsinungaling. Hindi, illustration lang to. Hindi ako nagpo-promote ng anuman. Hayaan lang natin. Hayaan lang natin. Yan. Kasalanan, ano mga kasalanan? May mga kasalanan. Aminin man natin sinong magtaas dito ng kamay walang kasalanan. Wala na. Lahat po tayo. Sige, tuloy ay mo. dumaan sa kasalanan. Amen po yan. Pero sa panahon yan, mga kapatid, merong inilaan na ang Diyos. Naparito ang ating Panginoon Jesucristo. Gaya na naman ang pag-ibig ng Diyos at ang libutan at ang sino man tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At sa panahon yan, by full ministry, ang ginamit ng Panginoon. Maaring si Pastor ay apostol sa kanyang galaw, sa kanyang hindi man nyo man siya i-recognize na apostol, kung ang kanyang manifestasyon ay para bagang apostol, abay, si Lord ang nakakaalam. Maaaring si Pastor Tomas, propeta. Hindi maaari ka naman. Halimbawa lang yun. Halimbawa lang. Maaaring maraming dito ay evangelist. Tama po ba? Mayroon dito may gift ng pastor. At mayroon din gift ng guro, 5 minutes pay. Doon sa church, itong church, iglesia nito, nakalagay Ephesians 4:11.
ibaba pa natin hanggang 16. 85 the body of Christ. Amen? Naniniwala po ako na tayo po yung 85. So, habang tayo po, habang tayo po ay ginagamit ng Panginoon, ang limang UP na ito ay ginagamit ng Panginoon upang magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagbibigay ng word of reconciliation sa body of Christ na kung saan nililinis ng dugo ni Kristo. Tama po ba? Hindi tayo magic Sabi ni si Pastor o yan, nakita niyo? Pero sino ang dapat gumawa dyan? Kaya po rin ng fivefold ministry. Okay, fivefold ministry. Kailangan, para ma-empower tayo na ang patayin natin dito sa Satanas Ganun dapat. Sa Satanas. Oo. Di ba, Pastor? Ang dapat natin kinakarati. Hindi tayo nagkakaratihan. So yun lang po, mga kapatid. At anong sabi dyan? Huling talata. Ang sabi dyan sana sa message na tayo. Nasaan mo ba? Yung message ni Prophet your soul is a part of God, a creature of God, the soul redeemed because it was eating sin. So come down by process, justification. Amen. We cannot preach the message of justification if we are not justified. And sanctification, nilinis na tayo ng dugo ni Kristo. Baptism of the Holy Ghost, ang Diyos na ang may bahala dyan, mga kapatid. And redeem our soul. Souls that been changed. Amen? Last verse na lang, bababa na po ako. Soul must be changed. Sabi po ng first John chapter, ito lang po, parang awan niyo na po, isang talata na lang. 1 John chapter 1 verse 7. Sabi po dito, mga kapatid, ganyan to. Ngunit tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, at may pakikisama tayo sa isa't isa. Amen po ba? Hello? Amen. Kailangan tayo magkasama-sama. Amen. Amen. Ano po sabi po dito, mga kapatid ko? Ay, ganito. At nililinis tayo sa dugo ni Jesus na kanyang anak na sa lahat ng kasalanan. In English, but we walk in the light of the Word. As He in the light, we have fellowship one with another. Kaya andito tayo para mag-fellowship. And what else? Ang sabi ko po dito, mga kapatid, ay ganito. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin. Praise God. Diyos ang lahat papuri. Purihin ang Diyos at tayo po ay magpatuloy kung ano man po ang iniatang sa atin ng Panginoon na ministeryo. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Yun lang po.